Oo, kasi nga kakasuhan na daw, 'di ba? Sila Senator Bato de la Rosa. So tingnan na lang natin kung ano yung masasabi ni Bongbong Marcos doon sa kaso or ikakaso kay PRRD, kay Bato de la Rosa, Bongo at sa kung sino-sino pang mga sangkot doon sa ano sa Quadcom na 'yan. Pasok. Ikauubaya na ni PBBM sa DOJ ang rekomendasyon ng Quadcom na kasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa. Tingin naman ni Senator Bato de la Rosa, demolition job ito na may kaugnayan sa pagpapatalsik kay Vice President. Ayan, so pinauubaya na daw ni Bongbong Marcos sa DOJ kung kakasuhan si Duterte or hindi. Oh, napakaganda, napakaganda. Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang niya, si Mayan Los Baños. Ibibigay na ni Pangulong Bongbong Marcos sa kamay ng Department of Justice ang rekomendasyon ng House Quadcom na kasong crime against humanity laban kay dating Pangulong Duterte. Oy, pinaliwanag ko sa inyo kung ano yung crime against humanity, ha. Grabe, oh, nakita niyo naman nung nakaraan, 'di ba? Pinaliwanag ko sa inyo yung ano yung crime against humanity. Sa tingin niyo may na-commit si PRRD doon na ano na kasi talaga sabi ko nga yung crime against humanity, pag tiningnan mo lahat 'yun ginagawa ng mga NPA. Pero never na nakasuhan ang mga NPA ng crime against humanity. Tangina niyan. Ang kulit, sabi ko sa inyo, itong mga crime against humanity na to, isinasampa to sa mga terorista, sa mga Al-Qaeda, ISIS, mga ganyan. Oo, yung mga warlords sa Africa. O doon yun. O, yung mga nag-ethnic cleansing, yung mga pumapatay ng isang buong tribo kasi doon lalabas yung ano nila. Nako po, namatay na yung ano ko Namatay na yung ilaw ko Doon kasi lalabas yung kanilang mga ano, kanilang mga tawag diyan. Dadaan yung pipeline. So yung mga ano doon, community doon, lalasunin nila, yung mga ganyan. Ganun yun. Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo at iba pa kaugnay ng drug war. The DOJ will look at it and see if there are it is time to file cases, what cases to file, how to produce the evidence that we will need to actually build the case up. So titignan pa yan. Senator de la Rosa hindi na nagulat sa rekomendasyon ng Kamara. They're moving heaven and earth talaga to make life difficult for us. Alam mo, ang ganda ng sinabi dito ni Senator Bato de la Rosa. Naisip ko din yun pero hindi ko lang nasabi sa inyo. Pero alam mo, ang ganda ng sinabi niya dito na kailangan kasi nila kaming tanggalin ni Senator Bongo sa equation. Kailangan kaming sirain ngayon para hindi na kami manalo sa 2025 senatorial election. Bakit? Kasi ang plano talaga nila all along, i-impeach si Inday Sara. Kung next year, wala na kami sa Senado, mawawalan na ng 2 boto or mawawalan na ng 2 tagapagligtas si Inday Sara sa Senado. So the likelihood or the possibility of impeachment kay Inday Sara mas mataas kung mawawala kami ni Senator Bato. Kaya yun talaga ang plano nila. Alam naman nila na ginampanan lang namin yung tungkulin namin Alam naman nila na noon pang nandiyan pa nga si Trillanes at saka si De Lima sa Senado, hindi nga nila napatunayan yung mga akusasyon na yan. Ngayon pa ba naman? So ano yung mas magaling yung Congress ngayon kaysa sa Senate noon? Na nandiyan sila Drilon, sila sino to? Si Dick Gordon, nandiyan si Trillanes, nandiyan yung mga magagaling na mga senador noong mga panahon noon. Mas magaling kaysa sa Congress ngayon kasi lahat ng mga binibintang nila sa mga Duterte, yung ebidensya na ginagamit nila ngayon, ginamit na yan nung hearing sa Senado nung PNP chief pa si Bato Parehas lang yung mga sumbong neto ni Trillanes, parehas lang. Meron pa ngang Bikoy noon
na hindi na nila kakampi yung Bikoy ngayon eh. Nagbago na, bawasan pa nga yung mga ebidensya nila eh. Di ba? So talagang yun ang ano nila doon. Nakakalungkot to kasi nga tapos na to eh. Hindi na to pinansin ng Senado noon, nag-conduct na ang Senado ng hearing noon eh. Hindi nga nag-gain ng traction eh. Tapos binuhay ngayon, tapos biglang crime against humanity na. Bigla na nagkaroon ng crime against humanity. Putang ina niyan, sabi ko nga eh. Samantalang si Garin na binakunahan yung mga Dengbaksya. Di ba? Binakunahan yung mga yung mga bata ng Dengbaksya ng daming namatay. Yun ang crime against humanity. Di ba? Taki mo, kawawa yung mga bata nun. So, ang kawawa ng mga bata, mantakin mo, inanuhan nila, sinaksakan mo ng lason, tapos ang kakasuhan ng crime against humanity, si Duterte at ito sila Bato de la Rosa. Yun naman talaga yung gawin nila, kanilang pakay. Talagang i-demolish ang Duterte at kanyang mga kaalyado. Sige lang, harapin natin yan pag i-file na ng DOJ yung kaso na yan. Harapin natin yan. Sa tingin din ni De La Rosa, gusto daw gibain ng ilang kongresista ang kandidatura nila ni Senator Bongo sa bilang Pilipino 2025. Posibleng may kinalaman din daw ito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kapag kaming dalawa ni Senator Bongo ay hindi mananalo next year dahil na-demolish kami, ang gusto ngayon, wala nang harang dito sa Senado sa impeachment nila na gagawin kay VP Sara. So yun na, tuloy-tuloy na sila. Kanila ng mundo. Nagtataka naman daw si Senator Bongo sa Quadcom dahil una na nitong sinabi na huwag idamay ang walang kinalaman. Pero tila lahat daw ng nabanggit sa hearing kahit sabi-sabi at walang katibayan, dinamay na raw sa rekomendasyong kasuhan. Tulad ni De La Rosa, haharapin din daw ni Senator Go ang alegasyon pag naisampay ito sa korte. Ayon naman sa anak ng dating Pangulo na si Davao Congressman Paulo Duterte, kung talagang seryoso ang Kamara na imbestigahan ang paglaganap ng iligal na droga sa bansa, dapat simulan nila sa watchlist ng PIDEA noong Duterte administration. Tama, kasi ang daming mga nakalista daw doon sa watchlist or drug list na yon na nasa Congress ngayon, kamag-anak ng mga nasa Congress ngayon. Yung iba kapatid pa ng mga chairman, ng mga committee chairman ng mga komite. Oo, kung talagang seryoso sila sa pagsawata ng droga, hindi lang nila basta babanatan yung mga Duterte dahil sa ganito, sa ganyan. Kasi nagtrabaho talaga yung mga Duterte at alam nyo sa sarili nyo yan. Lahat ng mga Pilipino, if you're gonna ask them, ano ang gusto mong nagawa ng Duterte sa bayang Pilipinas? Iisa yung unang-unang sagot nila, pare-parehas. Pare-parehas. Ano yun? Naubos yung addict. Naubos yung magpulso kayo. Ano ang nagustuhan nyo sa ginawa ni PRRD nung panahon? Naubos yung addict. Number 1, pare-parehas yan. Sa 10 makakausap mo, 10 yung magsasabi sa'yo niyan. Kahit na yung mga galit kay Duterte, kahit na yung mga ayaw kay Duterte, ramdam nila na naubos talaga yung mga addict sa mga lugar nila. Kaya sabi nga ni Pulong, kung talagang seryoso kayo, imbestigahan nyo mga sarili nyo. Kasi may mga kamag-anak kayo nandiyan sa drug list. May mga kapatid kayo na nasa drug watch list or nasa drug list ng PIDEA. Imbestigahan nyo din. Or baka ayaw nyo lang na maimbestigahan kayo kaya nauuna na kayong mag-imbestiga. Kasama raw sa nasabing listahan ng ilang kaanak ng mga mambabatas. Lilinisin din daw niya ang kanyang pangalan dahil kumpiyansa raw si Duterte na lalabas. Again na matagal na yung ito si Manscarpio tsaka ito Davao Group nagpalusot daw ng droga sa custom. Sabi ko nga sa inyo for the longest time si Trillanes pa mismo sinabi pa na triad ito, wala naman palang tattoo sa likod na dragon. Palpak na nga yung dating investigasyon ng Senado, itinuloy ng Kongreso na kahit palpak na, ito pa rin yung rekomendasyon nila.
So sabi ko nga sa inyo, naiintindihan ko kung bayad sila. Ang hindi ko maiintindihan kung ginawa nila 'to dahil sa pagmamahal nila sa bayan, kasi alam kong hindi totoo 'yan. Alam kong hindi totoo. Na walang basihan ng mga akusasyon laban sa kanya. Ayon naman sa DOJ, pag-aaralan nila ang rekomendasyon ng Quadcom. Maging si dating Pangulong Duterte, posible raw ipasabina. I-consolidate po natin yan kasama nung bagong committee report ng Quadcom. Well, alam naman natin na magpo-push through 'yan. Alam naman natin na mga kaso na 'yan will really push through. Kasi done deal na 'yan. Kaya nga ginawa ng Congress 'yan for this purpose eh. Para makontrol ang mga Duterte, at somewhat siguro nag-expect sila ng mga Duterte makikipag-deal sa kanila. Sige na, wag niyo na ituloy yung kaso. Wag niyo na ituloy yung kaso sa amin, makikipag-cooperate na kami sa inyo. Hindi na kami magsasalita, hindi na kami iimik, kahit magnakaw kayo na magnakaw. Siguro ganun yung plano nila, ganun yung gusto nilang mangyari. That is why ginagawa nila ito. Because they really cannot control the Dutertes if they don't have anything against them. Kung wala silang pinangahawakan sa mga Duterte na to, it really is so hard to hold, or at least maging kasabwat ng mga Duterte, kasi hindi sila mabayaran eh. So anong gagawin mo? Tambakan natin ang kaso, baka sakali lumambot ang mga yan at kausapin tayo na sige na, itigil nyo na yan, kaso-kaso na yan. Makikipag-cooperate, mananahimik na lang kami. Hindi na kami imik. Pati yung mga DDS supporters namin, kakausapin na rin namin na wag nang bumatikos sa inyo para makapagnakaw na lang kayo na makapagnakaw sa gobyerno. Baka yun yung inaakala nila, pero mali. Hindi kayo darating dyan sa punto na yan. So, pag pinagsama-sama po natin yan, magkakaroon tayo. At saka gusto rin naman nila Duterte to, na if you have anything against us, go ahead and file it in court. Diyan kami sasagot, hindi dito sa moro-morong Quadcom. Ng evaluation, at we will have a follow-up investigation and additional as chilling effect kasi talaga ang nito, na kahit sinong kumalaban sa gobyerno, kay sikat, kay hindi, patay kayo sa amin. Maliligo kayo ng kaso sa amin. Duterte nga, kinasuhan namin kayo pa kayang mga maliliit na tao. Ganon ang gusto nilang dito, i-imply dito sa mga nangyayari na ito. Subpoenas to determine whether this crime of IHL, International Humanitarian Law, or crimes against humanity was really committed. Nagbabalita mula sa frontline. So, yun ang nila. Siguro akala nila the Dutertes will fold.